Samantala, simulan na natin agad ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naniniwala si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, papabor kay Vice President Sara Duterte kung mayroon mag-inhibit o hindi lalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil kailangan pa rin makakuha ng 2/3 na katumbas ng 16 na boto mula sa mga senator judges bago ma-convict ang pangalawang pangulo sa impeachment trial. Binigyan din ng senador na tuloy lang dapat ang proseso ng impeachment sa Senado kahit may dalawang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara. Hindi niya kailangan hintayin na mamagitan ng Supreme Court kaugnay ng mga bagay na maaring pagdesisyonan na impeachment court maliban na lamang kung maglalabas ito ng Temporary Restraining Order o TRO. Sa akin palagay, oo. Kung may nag-absent, ganun din. So, mayroong nag-leave, ganun din. Merong ayaw magpaliwanag, ganun din. So, kasi ang pagkabasa ko talaga sa Constitution, kailangan 2/3 of all the members of the Senate, kailangan 16 talaga magsabi ng guilty. Wala nang kailangan sabihin yung siyam, basta 16 ang magsabi ng guilty. Hataw Balita Ngayon! Hataw Balita Ngayon! Maghahain ng paglalahad o pleading ang House Prosecution Panel kaugnay ng mga kautusan ng Senate Impeachment Court kabilang na ang pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara sa mga susunod na araw. Gayun din ang hinihinging sertifikasyon na hindi lumabag ang House of Representatives sa probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa paghahain ng mahigit isang impeachment case laban sa isang government official sa loob ng isang taon. Ito ang inihayag ng itinalagang impeachment spokesperson ng House of Representatives na si Attorney Antonio O.D. Bucoy na mahigit 4 na dekada ng litigation lawyer. Kinundina ng abogado ang anyay mga hakbang upang iantala ang impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Kabilang na ang mga hakbang ni Presiding Officer ng Impeachment Court na si Senate President Francis Escudero. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Hindi ho maiiwasan yan. Hindi naman bulag ang tao eh. Hataw Balita Ngayon! Hinimok ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol ang Kamara na tumalima sa kautusan ng Korte sa halip na ito'y batikusin. Tinawag niyang disrespectful litigants ang mga hindi naghahain ng nararapat na mosyon at inuuna pa ang pag-atake sa legal na proseso. Bagaman aminado si Senator Coco Pimentel na komplikado ang utos na ibalik ang Articles of Impeachment, nananawagan siya sa Kamara na sundin ito bilang respeto sa proseso ng paglilitis. Balita Ngayon! Iginit ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bucoy na lagpas sa limitasyon ng saligang batas ang ilang hakbang ng Senado tulad ng pag-remand ng Articles of Impeachment pabalik sa Kamara. Sang-ayon din siya sa naging pahayag ni dating Chief Justice Renato Puno na maaring questionin sa Korte Suprema ang nasabing hakbang. Tinawag din ni Bucoy ang ginawa ng Senado na indikasyon ng grave abuse of discretion. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Hataw Balita Ngayon! Binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng One Sambayan. Kaugnay ng hiling ng interim release amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ama. Ayon kay Congressman Pulong, maraming bansa ang pumupuri kay PRRD dahil sa kanyang kampanya noon na sugpuin ang krimen sa bansa.
kaya hindi nagugulat kung mayroong mga bansang handang tumanggap sa kanya. Sa naunang pahayag ng unang sambayan, nagbabala ito sa mga bansang tatanggap kay dating Pangulong Duterte kung papaboran ng International Criminal Court ang hiling na interim release ng kampo ni Duterte. Sinabi ng koalisyon na isa itong betrayal of justice dahil na rin umano sa mga kasong dapat kaharapin ng dating Pangulo. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matuloy ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong taon. Naniniwala si Pimentel na posibleng ibito ng Pangulo ang panukalang batas na nagpapaliban sa halalan hanggang 2026. Habang wala pang binal na desisyon, tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections para sa halalan. Hinati po namin ang preparasyon sa tatlo. Ito pong sitwasyon natin ngayon na hindi maliwanag kung tuloy o hindi. Pagdating po ng pinirmahan ng ating Pangulo ang batas na nagre-reset, nakaprepare na rin ho kami doon kung anong procurement ang pwedeng ituloy. Hataw Balita. Inilatag na ng Department of Energy o DOE ang mahakbang upang protektahan ang mga Pilipinong consumer mula sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge, Undersecretary Sharon Garin, makikipag-ugnayan sila sa industriya ng langis at maigpit na babantayan ang antas ng inventaryo upang mapanatili ang kasapatan ng supply. Handa rin anya ang gobyerno na magpalabas ng fuel subsidies o tulong pinansyal sa mga sektor na direktang apektado ng posibleng pagtaas ng presyo ng krudo, partikular ang sektor ng transportasyon at agrikultura. Kapag ka po tumaas ang presyo ng crude oil ng mahigit sa $80 per barrel, ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at kakailangan na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine Air Force na mananatiling bahagi ng kanilang long-term modernization program ang pagbili ng multi-role fighter jets. Mayroon itong mas mahabang range at mas mataas na firepower kumpara sa kasalukuyang fleet ng Philippine Air Force. Ayon sa ahensya, hindi pa rin ito isinasantabi ang orihinal na plano para sa pagkuha ng mas advanced na multi-role fighters o MRF. Target nilang makakuha ng mga MRF na mas mataas ang capability kaysa sa ginagamit nila ngayon para mapalakas pa ang kakayahan sa aerial defense ng bansa, pero depende pa rin ito sa ilalaang budget ng gobyerno. Nitong weekend, nauna nang inanunsyo ng Department of National Defense ang notice to proceed para sa 12 bagong FA-50 Block 70 jets na nagkakahalaga ng $700 million na bibilhin sa South Korea. Of course, the plan or the proposal to acquire multi-role jet fighters is still pending. It's still part of our plans because we still need more. In spite of this 12 additional FA-50s, we would still be needing more fighter aircraft because we have a very wide archipelagic area to protect and monitor. Hataw Balita ngayon. Kinundina ng Philippine Navy ang China dahil sa pagpapakalat nito ng maling impormasyon kaugnay ng mga isinasagawang joint maritime activities ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa gaya ng Japan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala silang na-monitor na sabayang air at sea patrol ng China sa West Philippine Sea. Mariinding pinabulaanan ng Navy ang aligasyon ng China na nanghihikayat ang Pilipinas ng dayuhang puwersa at iginiit na dapat umalis ang Chinese Navy at Coast Guard sa ating teritoryo. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. Hataw Balita ngayon.
Ngayong may banta ng krisis dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, tiniyak ng Department of Energy na mababa pa rin ang posibilidad ng malawakang pagkaantala sa supply ng langis sa bansa. Ayon kay DOE Undersecretary Alessandro Sales, ang supply ng langis ay isang pandaigdigang issue kaya't nagtutulungan ang mga bansa upang maiwasan ang anumang physical disruption. Patuloy rin namanong minomonitor ng ahensya ang sitwasyon upang masigurong protektado ang mga consumer laban sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hindi tayo nag-iisa rito. Ang disruption sa supply ng crudo or oil finished products is not a parochial concern ng isang bansa. Kasi worldwide commodity ang petroleum. Pagka nagkaroon ng disruption, lahat ng buong mundo ay magiging apektado. So lahat ng mga player din dyan ay nagtatrabaho upang maiwasan ang potential na physical disruption of supply. Hataw Balita Ngayon. Tila hindi nababahala ang ilang Pinoy na nasa Israel sa kabila ng nangyayaring pagpapaulan ng missile ng bansang Iran. Bagaman nakararamdam ng pangamba na sanay na nila sila sa mga missile mula nang magkaroon ng kaguluhan dahil sa Hamas. Bagaman sa ngayon, mas nagiging madalas ang kanilang pagpasok sa mga bomb shelter. Nasa 30,000 mga overseas Filipino workers ang nagtatrabaho ngayon sa bansang Israel. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na mayroon sapat na pondo ang gobyerno para tustusan ang pangangailangan ng mga OFW na kakailanganing i-repatriate at mawawalan ng trabaho dahil sa kaguluhan. Sanay naman na po kami. Actually, ako sanay na rin, medyo nasasanay na din po kasi parang normal day na lang po yung racket ko dito. Nagsimula po sa Hamas. Mas nakakatakot siya kasi sa observation ko rin kasi na may Iron Dome pero yung mga racket na hindi nasasalo ng Iron Dome ng Israel. Meron din pong mga GC po yun, nilolocate po kami kung saan po yung lugar namin para daw po kung magkaroon po ng emergency repatriation, meron po mga pick-up point kung saan po pupunin sa bawat lugar kung saan po yung malapit. When an OFW loses a job or is deprived of a job opportunity, our Action Fund, gagamitin yan para safety net, saluhin sila sa pangyayari at itawid sila sa pangyayari. Good morning amigo at sa ating mga kasambahay. Iniulat ng World Health Organization na marami ang nasawi habang nagaganap ang pamamahagi ng pagkain nitong Martes, kung saan hindi bababa sa 20 ang nasawi. Kinumpirma naman ni WHO official Thanos Gargavanis ang mga kamatayan ngunit hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Ito ang humahataw na balita ni Noel Polianco. Iniulat ng World Health Organization o WHO ang isang insidente ng maraming pagkamatay habang nagaganap ang pamamahagi ng pagkain nitong Martes, kung saan hindi bababa sa 20 katao ang nasawi. Kinumpirma ito ni WHO official Thanos Gargavanis, ngunit hindi nagbigay ng iba pang detalye. Samantala, ayon sa Ministeryo ng Kalusugan ng Gaza, hindi bababa sa 51 Palestino ang nasawi matapos paputukan ng bala mula sa isang tangke ng Israel habang naghihintay ng tulong sa Khan Yunis. Ito ay isa sa mga sunod-sunod na pag-atake malapit sa mga lokasyon ng pamamahagi ng tulong. Kabilang na ang mga kaakibat ng US-backed Gaza Humanitarian Foundation. Binigyang diin ni WHO official Gargavanis ang ugnayan sa pagitan ng mga insidenteng ito at ang mga lokasyon ng pagbibigay ng pagkain kung saan marami sa mga nasugatan ay biktima ng pamamaril. Ayon sa isang Global Hunger Monitor, humigit kumulang 500,000 na tao sa Gaza ang nahaharap sa matinding gutom, bagamat winakasan na ng Israel ang 11 linggong blockade na nanatiling hindi sapat ang supply ng tulong. Babala pa ni Gargavanis, kritikal na ang kakulangan ng mga gamot at therapeutic feeding formulas para sa mga biktima ng malnutrisyon. Kasalukuyang nirarasyon ng WHO ang mga natitirang supply. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.
Samantala, inanunsyo ni Canadian Prime Minister Mark Carney nitong Lunes na siya at si US President Donald Trump ay nagkasundo na tapusin ang isang bagong kasunduang pang-ekonomiya at pang-seguridad sa loob ng 30 araw. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng opisyal ng Canada na marami pa ang kailangang pag-usapan. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita. Si Oraline Quijano live. Yes, Oraline, kumusta na kayo dyan sa Canada? Ano ang naging posisyon naman ni Prime Minister Mark Carney tungkol sa mga taripa ng Estados Unidos? Nahalal si Prime Minister Mark Carney sa pangakong lalaban sa mga taripa ni Pangulong Donald Trump. Ngunit ngayon ay isinusulong niya ang isang bagong kasunduang pang-ekonomiya at pang-seguridad kasama ang Estados Unidos. Matapos ang pagpupulong sa G7 Summit, tinalakay ni Carney at Trump ang mahalagang issue sa kanilang negosasyon. Bagamat determinado si Carney na buwagin ang mga taripa, naninindigan pa rin si Trump sa pagpapatuloy nito. Nagkasundo ang dalawang leader na pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng kasunduan sa loob ng 30 araw, batay sa isang opisyal na pahayag. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung tinanggap na ng Canada ang patuloy na pagpapatupad ng ilang taripa mula sa US. Ayon kay Trump, posible ang kasunduan sa Canada, ngunit dapat umano itong isama ang mga taripa, bagay na mariing tinututulan ng Canada. Aniya, isa akong taong taripa habang kinikilala ang kanilang pagkakaiba ng pananaw ni Carney. Samantala, nananatiling apektado ang Canada sa mga taripang ipinataw ng US sa bakal, aluminum at mga sasakyang iniaangat mula sa bansa. Ipinahayag ni Carney na puspusan ang usapan sa pagitan ng Canada at US at nagbabala na maaaring gumanti ang Canada kung walang makukuhang makatarungang kasunduan. Ayon sa ilang opisyal ng Canada, nabawasan ang pag-asa sa mabilisang kasunduan dahil sa pagkaantala sa panig ng US. Binigyang diin ni Ambassador Kirsten Hillman ang matibay na paninindigan ng Canada laban sa mga taripa at tiniyak na magpapatuloy ang negosasyon hanggat sa makamit ang kasunduang makakabuti para sa bansa. Balik sa'yo, Marie. Yes, Oraline, talagang mainit na usapin pa rin itong taripa, no? Pero dahil magkapit-bahay tayo, gusto nating malaman, may pagbabago ba sa general sentiment at pakikitungo ng mga Canadian ng mga Canadians sa mga Americans diyan sa Toronto? Oo, Marie, overall, generally, there's definitely been a shift, Marie, dahil bagamat the Canadian side is known as the peacemaker country, there's definitely more sense of patriotism dito sa bansang Canada. Specifically in Toronto, pag pupunta kami sa mga grocery stores, there's definitely branding on buying and supporting local Canadian-owned businesses. Kahit sa mga lawns ng mga tao, actually, just in this neighborhood alone in the east side of Toronto, may makikita ka, Marie, ng mga posters on people's lawn that are saying like support local, buy Canadian products. Kaya pinag-iitin talaga yung patriotism and pagiging proud Canadians ng mga tao sa Toronto and buying more products that aren't imported in support of the country. Marie? Yes, Oraline. So, meron din palang pros itong mga nangyayari na ito. Sige, makikibalita pa rin kami. At salamat, Oraline Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon! Hindi nakapagtataka ang kanselasyon ng pagtatagpo ni US President Donald Trump at Australia Prime Minister Anthony Albanese sa G7 Summit sa Canada. Ito ang pahayag ng tanggapan ng Australian leader matapos i-anunsyo ng White House na mas maagang babalik si Trump sa Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Mas maaga sa inaasahan ang pag-alis ni US President Donald Trump sa G7 Summit sa Canada at agad itong bumalik sa Estados Unidos nitong Lunes ng gabi, June 16.
Ayon sa White House Press Secretary Caroline Leavitt, may kinalaman ang kaguluhan sa Middle East sa maagang pag-alis ni Trump, subalit hindi na ito nagbigay ng detalye. Naudlot tuloy ang inaasahang pagpupulong ni Trump at Australian Prime Minister Anthony Albanese. Ayon sa tanggapan ni Albanese, nauunawaan nila ang sitwasyon at nananawagan ito sa pagkakasundo at diplomasya sa gitnang silangan. Dapat sana ay tatalakayin ng dalawa ang mga isyong kinabibilangan ng AUKUS Security Pact, taripa ng US sa Australian aluminium at steel, defense spending, mga sanctions ng Australia sa Israeli ministers at ang pag-angkat ng US beef sa Australia. Samantala, nakipagpulong na si Prime Minister Albanese kina Canadian Prime Minister Mark Carney, NATO Secretary General Mark Rutte at South Korean President Lee Jae-myung. May iba pa itong nakatakdang kausapin sa mga susunod na araw. Danny De Lieva, humahataw sa Balita Ngayon. Ginunita ng Vietnam at Pilipinas ang magandang ugnayan nito sa loob ng 10 taon bilang strategic partner sa rehiyon. Tampok sa okasyon ang pagpapalalim ng ugnayang pangkalakalan, pagpapalakas ng kooperasyon sa maritime security at pagdiriwang ng kultura at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Annie Gonzalez. Pinuri ni Philippine Ambassador to Vietnam, Maynardo Los Baños Montealegre, ang Vietnam sa matagumpay na paggunita ng ika-50 anibersaryo ng Reunification Day. Sa kanyang talumpati sa opening ceremony ng pagdiriwang ng ika-10 taong strategic partnership ng Pilipinas at Vietnam, inilahad ni Montealegre ang kanyang pakikiisa sa libu-libong mamamayan na dumalo sa military parade bilang pagpupugay sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kapayapaan at pagkakaisa. I was among the hundreds and thousands of people who were here in Ho Chi Minh City, joining the entire Vietnamese nation to relive the glorious reunification of Vietnam and honor the sacrifices of so many souls who have laid down their lives for the independence and liberation of Vietnam. Ipinahayag din ng ambassador ang patuloy na paglago ng ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Mula $5.87 million noong 1980 ay umabot na sa 7 hanggang 8 bilyong dolyar nitong 2024. Ayon pa kay Montealegre, karamihan sa humigit kumulang 7,000 Pilipino sa Vietnam ay nagtatrabaho at naninirahan sa Ho Chi Minh City. Same time, the 7,000-strong Filipino population in Vietnam continues to enjoy good working conditions in the country. In fact, many of our investors and Filipinos working in Vietnam are based here in Ho Chi Minh City, the thriving and dynamic business capital of Vietnam. Kasabay ng nasabing selebrasyon ay ang paggunita rin ng ika-127 taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa parehong lungsod. Tampok sa programa ang pagpapakita ng tradisyon at kultura ng dalawang bansa, kabilang ang pagtatanghal ng isang Vietnamese artist ng OPM classic na Anak at isang instrumental na bersyon ng Hello Vietnam sa saxophone. Ipinamalas din sa okasyon ang makasining na pagbabago sa tradisyonal na kasuotan ng Vietnam. Isang buwan bago ang makasaysayang selebrasyon ng kultura, musika at pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, lumagda ng kasunduan ang dalawang bansa na palakasin pa ang kooperasyon sa maritime security at agrikultura, kasabay ng patuloy na usapin sa seguridad sa South China Sea. Binigyang diin ni Montealegre sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng pagtutulungan sa maritime security na sinang-ayunan naman ni Honorary Consul General Letty Fong. As a maritime nation sharing not just a common boundary, but a mutual desire to build a maritime space of peace in line with international law and the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, the Philippines puts primary importance in maintaining robust and intensive maritime relations with Vietnam with the objective of maintaining freedom of navigation. Ann Gonzalez, humahataw sa Balita Ngayon.
Salamat, Ann Gonzalez. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Makakapanayam natin ngayong umaga si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC concerns the Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-usapan ay insidente ng pambubugbog sa isang person with disability o PWD sa loob mismo ng isang pampasaherong bus kamakailan. Good morning po sa inyo, ASEC Irene. Thank you for joining us this morning. Hi, Miss Annie. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, Sherwin, and magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Maraming salamat po, ASEC. Muli kasama namin kayo ngayong umaga. ASEC, paano po nakakaapekto yung naging insidente po ng karahasan nung nakaraan po dito sa isang pampublikong sasakyan? Ano po ang pagtrato dito ng DSWD at ano ang mga kailangan natin gawin para ma-educate, ma-inform lalong-lalo itong mga pampublikong sasakyan na ito para hindi na po maulit? Well, Miss Annie, gaya ng ating pong nabanggit kamakailan, sabi nga natin itong nangyaring pananakit sa isang person with disability, wala pong excuse yan, no? Walang hindi katanggap-tanggap ang dahilan. Napaka-inhumane noong ginawa. Sapagkat nakita naman natin doon sa nag-viral na video, hindi lamang po sinuntok, tinadyakan pa at na-taser gun pa yung person with disability. So kung ano man po yung kadahilanan kung bakit ginawa yan, hindi po natin yan tinatanggap. Sapagkat sabi nga natin, hindi po dapat, alam naman natin na hindi dapat tayo nananakit ng ating kapwa, lalong-lalo na nga sa isang person with disability. Okay. ASEC, yeah. Go ahead po. Sige po, ASEC. Go ahead. Being the lead in social protection, of course, ang DSWD po ay nangunguna sa pagpoprotekta at pagsusulong ng karapatan and the welfare of the vulnerable sector, kabilang na po dyan yung mga person with disability. At linanais po nga natin at isinusulong yung pagkakaroon ng isang person with disability inclusive society na kung saan yung mga person with disability ay atin pong ini-empower para maging kabahagi natin sa pang-araw-araw na activities po ng bawat isa sa atin. Alam din natin na ang tanggapan po ng Department of Transportation headed by Secretary Dizon, mayroon na rin sila mga hakbang na ginagawa. ASEC, I do not know kung hindi ito mauulit sa mga susunod. Kasi ang isang, parang example lang, yung isang pasahero na PWD, halimbawa, hindi mo naman na masyadong makita kung ano yung problema niya, kung ano yung disability niya. Papasok po yan, halimbawa, doon sa isang pampasaherong bus. Ano po? Minsan hindi mapakali, makulit, mga ganyan. Hindi mo ma-distinguish agad na itong taong ito may problema unless na mayroong ganong klase mga behavior. Pero kung hindi aware yung mga konduktor, kung hindi aware yung mga driver about disability ng isang tao, baka ma-misinterpret niya yan na makulit o kaya baka mapagsuspetsahan pang addict. Wala po ba tayong pwedeng gawing hakbang o kaya, I'm sorry, ASEC, kung mayroon na po kayo, siguro pagkakataon din na maipaalam nyo. Coordination dito sa mga transportasyon na ito para at least makatulong ma-educate pati na yung driver, pati na yung konduktor,
Because I'm sure sa mga susunod na araw, may posibilidad na maulit yung ganung klaseng sitwasyon. Hindi kasi pamilyar sila ng mga taong may disability po. Pwede bang i-incorporate yan doon sa pag-i-educate sa pamamagitan ng pagtawag ng mga may-ari ng mga sasakyan na ma-inform nila ito yung tamang hakbang na dapat ninyong malaman. I do not know, Asek, baka pwede nyo akong i-correct dyan. Ano po, itama ninyo yung aking pananaw sa bagay na yan. Kung mayroon na po kayong mga nakahanda na mga paraan para at least itong bagay na ito hindi po maulit, kasi talaga naman po masakit sa mga magulang at mga kamag-anak na nakakita nito at may mga anak sila po na mayroon mga disabilities. Well, you're correct, Miss Annie. Napakahalaga, of course, yung pag-educate, pag-inform, yung pag-raise ng awareness ng bawat isa sa atin about the various, yung iba't ibang diverse abilities ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na nga yung mga persons with disabilities. Napakahalaga na malaman natin papaano mag-distinguish, especially na nabanggit po na merong apparent and non-apparent disabilities. Kaya nga napakahalaga yung meron tayong persons with disabilities ID. Ayan nga, nabanggit natin, isinusulong ng DSWD yung Unified Person with Disability ID system na kung saan meron ka ng physical ID, may biometric ID ka pa through the system, so you'd be able to verify immediately kung legitimate yung person with disability ID na ipinapakita ng isang individual. But apart from that, of course, tayo rin ay makikipag-ugnayan sa Department of Transportation. In fact, we've set a meeting already in order to collaboratively create a safe environment for persons with disabilities, particularly sa transport sector. So, isa po yan sa we could collaborate on it, yung raise ng awareness ng riding public, pati yung pong nabanggit nyo, yung mga drivers, conductors ng mga public utility vehicles. So, that's something that we will be doing, sa department and together with our attached agency, yung National Council for Disability Affairs. Because indeed, it is very important that we have to educate everyone para po maisulong yung sinasabi natin na person with disability inclusive society na naigagalang nga po at naipropromote yung mga karapatan and welfare of persons with disabilities, Ms. Annie. Thank you very much. Maraming salamat diyan sa naririnig namin po sa inyo. Na as soon as possible, isasagawa nyo po ito. Kasi marami naman talaga tayo na-witness po. Especially yung mga konduktor, yung mga driver din, na talagang hindi alam kung paano gagawin yan. Talagang mami-misinterpret. And then yung possibility na maulit ay talagang naririyan. So at this point po, Asek, ano yung gusto nyong panawagan? Ano yung gusto nyong reminder sa ating mga mga kamag-anak, relatives no mga PWD? Kasi kung sila po ay susuot ng mga ID, minsan mahihirapan kang mag-kumbinsi sa kanila. And siguro kung wala silang ID, hindi nangangahulugan na hindi nila tatratuhin ng maayos hanggat walang ID. Dapat may ID man o hindi po, Asek, dapat yung patrato doon sa mga may disability ay dapat nasa ayos. Again, ano yung reminders nyo, announcement nyo habang hindi pa po natin na isasagawa yan, Asek Irene? Thank you po. Well, Miss Annie, una nais natin pong bagitin na ang kautusan nga po ng Pangulong Marcos Jr. Sa DSWD is siguraduhin yung protection sa mga vulnerable sector. Kasama na dyan, of course, yung pagtitiyak na safe po yung mga public transportation services para sa mga persons with disabilities.
kung kaya nga po, ang DSWD together with its attached agency na National Council for Disability Affairs ay talagang nagsusulong ng mga pulisiya at mga programa para po, gaya ng nabanggit ko, maprotektahan yung mga karapatan at may sulong yung interest at welfare ng ating mga persons with disabilities. At habang ginagawa po nga natin yan, isinusulong ang isang person with disability inclusive na society, we are also empowering our persons with disabilities na sila po ay magiging kabahagi natin sa araw-araw na pamumuhay ng mga activities natin na hindi natin kinakailangan po na samahan because they are mainstream into our society and they are accepted as co-equals na yung pong mga nagagawa in the manner na yung pong ginagawa ng isa sa atin, ng ilan sa atin ay gagawin din po nila despite their diverse abilities. So nais po natin na i-remind yung general public na kinakailangan po ay igalang natin, intindihin yung pong mga persons with disabilities and then we help them na magampanan nila yung mga activities that would also improve yung kanilang well-being. And sabi ko nga rin po, napakahalaga na malaman po natin ano po ba yung iba't ibang mga pinagdadaanan ng isang person with disability. And of course, may educate din tayo kung ano ba yung mga diverse abilities nang sa gayon makatulong tayo in protecting them, at maiwasan nga yung mga insidente ng kagaya ng pananakit sa mga person with disability. Okay, sa mga susunod na araw po, we will get in touch with you again para makakuha po ng update after nito mga pakikipag-usap niyo po. Salamat po, Assistant Secretary Eileen Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSIC Concerns ng Department of Social Welfare and Development of DSWD. Good morning, ma'am, and keep safe po. Magandang umaga po. Maraming salamat. Binuksan na sa publiko ng Department of Health o DOH, Cordillera, ang bagong dialysis treatment facility sa lalawigan ng Apayao. Layunin ng pagbubukas ng nasabing pasilidad ay upang pagaanin ang pasanin ng mga pasyente na ngayon ay hindi na kailangan pang bumiyahe sa Cagayan Valley Region para sa kanilang regular treatment session. Si Danny Munar, humahataw. Formal nang binuksan ng Department of Health o DOH Cordillera netong June 16 ang bagong dialysis treatment na matatagpuan sa Conner District Hospital sa lalawigan ng Apayao. Meron itong 15 dialysis machine na pinamamahalaan ng mga sinasanay na tauhan na nagsisilbi sa mga pasyente mula sa Conner at mga karatig na munisipalidad. Ayon kay Dr. Ferdinand Benbenen, ang Director ng Department of Health o DOH Cordillera, ito anya ang pamahalaan na inilalapit sa mga tao sa malalayong komunidad lalo na sa mga nangangailangan ng mga espesyal na serbisyo na karamihan ay nasa mga lungsod. Nagpapagaan din ito sa pasanin ng mga pasyente na ngayon ay hindi na kailangan pang bumahi sa Cagayan Valley Region para sa kanilang regular treatment session. Bago nabuksan ang bagong dialysis treatment center, ang mga pasyente ay kinakailangan pang pumunta at gumugol ng ilang oras sa alinmang dialysis center sa Tuguegarao City o kaya sa Atabok City sa Kalinga. Ayon pa sa DOH, ang dialysis center sa Conner ay ang ikatlong dialysis facility sa Apayao na pinondohan sa ilalim ng Hospital Facility Enhancement Program ng DOH na kinabibilangan ng mga mahalagang serbisyo, kagamitang medikal at mga tauhan. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Inilunsad ng Department of Agrarian Reform ang kauna-unahang Lakatan Banana Tissue Culture Laboratory sa probinsya ng Masbate. Layon nito na mapalakas ang produksyon ng saging na lakatan sa probinsya. Si Jerry Galicia, humahataw.
Binuksan na ang kauna-unahang Lakatan Banana Tissue Culture Laboratory ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Barangay Tagbon sa Banang Milagros, Kamakailan. Sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR, mapapalakas ang produksyon ng puno ng saging na lakatan sa lalawigan. Layunin din ng pasilidad na makapagbigay ng mas tatagal na pamamaraan sa pagtatanim ng saging sa mga benepisyaryo ng programang agraryo. Magkakaloob naman ng pagsasanay ang Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ng Milagros para mapalawak pa ang epekto ng proyekto. Inaasang makakatulong ang naturang laboratorio sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga magsasaka at sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Ang Banana Tissue Culture Laboratory ay kasalukuyang pinamamahalaan ng Tagbon Agrarian Reform Cooperative na isang inobasyon na naglalarawan sa pagbabago ng banana industry sa Masbate. Ang kooperatiba din ang may tungkulin na magbibigay pagpapahalaga sa pagpapalaganap ng impormasyon sa benepisyong makakamit ng tissue culture technology sa mga kasamang magsasaka. Kauna-unahan ang itinayong pasilidad hindi lamang sa Bicol Region kundi maging sa buong komunidad ng Department of Agrarian Reform. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kolosas Kapitulo 3, talatang 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Labdabdab 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.